Binigyan kami ng kalahating putol ng galunggong ng biyenan ko. Ang ginawa ko, umutang kami sa tindahan ng ulam. Tiningnan lang kami ng biyenan namin, tas nakatawa pa. Nagsumbong ako sa mister ko, kaso naninimbang kasi siya. Kahit na papano'y magulang niya pa rin yon. Nung unang kita namin ng parents ng partner ko ay sobrang bait nila sa akin. Syempre kasi may work ako noon. Dumating kami sa kanila ay lockdown 2020. At nung time na yon ay nawalan kami ng trabaho. Pero may sinasahod pa rin naman kami. Nung nandun na kami sa mga magulang niya ay gastos naming lahat. Minsan nagbibigay rin naman yung bilas ko at yung bayaw ko sa gastusin. May kasama rin kaming ka-work na isa. Hindi na sana siya kasali sa gastusin pero sinali siya ng biyenan ko. Kaya ang nangyari yung bigas, ulam, kami lahat. Tapos gusto pa ng biyenan ko ay laging masarap ang ulam. Kapag gulay lang yung ulam namin, nagre-reklamo, tapos sasabihan pa kami na palamon daw nila. Kami naman lahat ang bumibili. At pag wala silang pera, mainit ang ulo ng biyenan kong lalaki. Year 2021, nanganak ako sa panganay ko sa Cavite. Dun sa nanay ko mismo. Nung time na yun, awang-awa ako sa mister ko kasi walang naiipon. Kaya ang ginawa ko, binigay ko sa kanya yung maternity ko. 33k lahat ang nakuha ko at hinayaan ko yung mister ko ang maghawak. Dun sa perang yun ay may natirang 13k. Nung binigay yun sa akin ng mister ko, 8k ang binigay ko sa nanay ko kasi nung panahon na nagbubuntis ako, magulang kong lahat ang gumagastos at wala akong narinig sa kanila. At yung 5k na natira ay pinambili ko ng gamit ng anak ko. Nung nag 3 months na yung panganay ko, inuwi kami ng mister ko sa kanila. Tuwang-tuwa ang mga magulang niya. Pinag-grocery niya yung parents niya at binigyan niya ng tig 1k. At nung bumalik ang mister ko sa trabaho ay 200 na lang yung naiwan sa akin. Ubus na daw kasi yung pera, ganun kabilis na ubos. Kabait nila sa amin nun, pero nung wala na kami, kung anong masasakit na salita na ang naririnig ko. Nagsumbong ako nun sa mister ko at inaway-away ko siya na lumipat na kami ng bahay. Lumipat kami ng bahay at doon ay kasama ko ang bilas ko. Hindi ko na kasi kaya yung biyenan ko na kasama namin sa iisang bahay. Pero nung nakalipat na kami, nakikialam pa rin sila sa amin. Hanggang sa nag-decide yung partner ko na dito na lang ako sa boarding house nila at nagtagal kami dito. 2022, nabuntis ako ulit sa bunso ko. At gaya ng dati, doon ulit ako sa Cavite kasama ng nanay ko. Pero dinala ako ng mister ko sa magulang niya, pero doon ako pinatira sa bilas kong babae. Walang nagawa no ng nanay ko kahit na awang-awa sila sa akin at ayaw nilang mawala ako sa tabi nila. At dito naman sa bahay ng bilas ko, kasundo ko naman siya, parang magkapatid na rin kami. Kaso tong biyenan ko, pakitang tao lang talaga. Mabait lang kapag kaharap yung mga anak niya, pero kapag wala na silang paki sa akin. Kapag masarap yung ulam nila, ay hindi man lang magawang magbigay. Pero pag kami yung meron ay nanghihingi sila. Isang beses ay binigyan kami ng kalahating prito ng galunggong. Hati kami ng bilas ko. Buntis ako ng mga panahong yun. At dahil mahilig din ang panganay ko sa pritong isda, pati na rin yung pamangkin ko na anak ng bilas ko. Ang ginawa namin, umutang kami sa tindahan ng ulam. Tinignan lang kami ng biyenan namin, tas nakatawa pa. Doon ako sobrang nainis kasi tinatawanan kami. Nagsumbong ako nun sa mister ko kaso naninimbang kasi yun. Halata ko yun sa kanya kasi kahit naman papano ay magulang niya pa rin yun at pamilya niya pa rin. Paminsan kinakampihan niya ako kapag sobra na yung ina niya sa pakikialam sa amin. Balak ng partner ko na pagkaanak ko dalhin kami sa Laguna. Fast forward ay nandito na nga kami ngayon sa Laguna. At ang mga magulang niya nangangamusta lang sa amin kapag kasahuran. Hindi man lang mga musta, diretso hingi. Pero kapag hindi naman sahuran, ultimo paramdam ay hindi magawa. Sobrang naiinis na ako at gusto ko nang i-chat sila na bakit ganon. Tuwing sahod lang kayo nagpaparamdam sa anak nyo. Kung gagawin ko ba yan ay okay lang ba, Mami Len? Kaso lang kapag ginawa ko yun ay magagalit sila sa amin. Kailangan ko po ng advice. Letter sender, Lynn. Mami, yung dating sitwasyon nyo na pisan-pisan kayo sa bahay. Yung wala na kayong trabaho pero kayo pa rin yung gumagastos, pati bisita ay damay. Tapos tawag pa rin sa inyo ng biyenan mo, palamunin. Kung ganun yata yung sistema, ay mangungupahan na lang ako at nagbayad na lang kami ng bahay. Matutuos mo pa yung gastusin. Tapos nung nagkapera ka, galing sa maternity benefit mo, ay yung asawa mong pinahawak mo. Na isa't kalahati rin namang malambot ang ilong. 33k, natira 13k, anong ginawa? Naguluhan ako na ikaw na yung nanganak, ikaw pa yung nagbigay sa mister mo ng pera. Buti may natira pa na 13k kasi dun mo rin iniagaw yung damit ng anak mo eh. Diyos ko po, Rudy Marimar Santissima. Tapos nung bumisita kayo kasama yung anak mo, tuwan-tuwa. Syempre pinag-grocery na yung biyenan mo, nabigyan pa sila ng tig 1k. Tapos nung bumalik sa trabaho yung mister mo, 200 na lang yung binigay sa'yo. Hindi ko talaga mawari na wala na nga kayong pera, nakakapagbigay pa kayo. Yung nakikita mo yung mali ng biyenan mo, pero yung mali ng partner mo hindi mo makita. Tsaka mami, mag-birth control ka ha kasi wala kayong bahay, nakikituloy lagi kayo. Biruin mong nalaki
malaki yung pamilya nyo, kung saan-saan kayo nakikisabi. Mas masarap yung may sariling kinikilusan, yung nakabukod. At yung biyanan mo na kapag may kailangan lang kumokontak. Pwede naman yung hindian kung wala talaga. At please lang ha, pag meron kayo, wag kayong masyadong pasikat. Kaya sila nag-e-expect na lagi kayong may bubunutin. Unahin nyo yung buhay nyo, dalawa yung anak nyo eh. I-priority nyo muna yung needs nyo. Pag may sariling pamilya na tablahan na muna unless nakakaluwag kayo. Ito yung gawin mo. Pagtatawag, unahan mo na agad ng pautang. Kayo ang umutang ng umutang sa kanila, paunahan kayo sa magic word na pautang. Huwag nyo nang kamustahin, rekta agad. Tatantanan kayo niyan panigurado kasi alam nang walang mahihita sa inyo.